Hi mga kapatid, sama na naman yung super bagong kwento pagiging nanay ko na naman. At eto nga, pak na pak tayo, red na red ang ating lipstick. Dahil nga pupunta tayo sa eskwela ng ating mga little ones na si Kuya Kurt at Tito Kiel. Dahil nga kukunin na natin ang kanilang report card. Syempre, atin muna tayo ng meeting. Bago ang kaganapan muna mga kamamang wagi. Nagluto nga pala napakasarap na pritong isda si Arvin. Dapat talaga inihaw yan mga kamamang wagi. Papakitaan daw niya ako na masarap na inihaw na bangus. Dahil nga magtatanghalian na talagang nagugutom na ako. Ay, sabi niya, ma, pipirito ko na nga lang. Nakita naman niyo, may diuling kaming kalan. Buti na nga lang, nakabili kami last year ng diuling ng kalan. Si Arvin talaga bumili niyan. Dahil nga alam na niyo, wala na naman tayong gas at napakamahal ng gas ngayon. Nag-iipon-ipon pa ako mga kamamang. Nakita niyo ba yung sako-sakong kahoy na yan? Napakadami na yan. Mauubos ba namin yan? Papapayin mo na panggatong ng kahoy. Panggatong na yun sa tinapay mga kamamang wagi. Last time nga pala, bumili nga pala yung hipag ko. May kwento ko lang mga kamamang wagi na inihaw na bangus. Si Diga Kiel, medyo may kaartihan. Sabi niya, mama, ay hindi pala nakwento lang sa akin ng asawa ko. Papa, bakit ganon yung bangus? Lasang buhay pa. Ibig sabihin pala nung lasang buhay, natawa na lang ako, malansa pa. Kaya ito si Arvin, magluluto nga daw siya ng inihaw na bangus. Hindi naman natuloy. Napunta sa prito dahil mag-aalas 12 na at alam naman niya ang tiyan ko kumokorok-korok na at nagpapabreastfeed ako mga kamamang wagi mayat maya. Nagugutom si Abir. Ayan, pinapanood ko ang laki niya mga kamamang wagi. At yung dapat ipapalaman niya sa bangus tulad ng kamatis, sibuyas, sili at luya. Ginawa ko na ng sausawa at nilagyan ko ng toyo. Ay, pak na pak mga kamamang wagi. Napakasarap lalo na yung gitna. Muntik na maubos yung gitna. Naalala ko pa pala, kakain pa rin pala yung mga anak ko. Ay, nagiging salaman tayo. Napakasarap talaga. Nakailang kanin ako mga kamamang wagi. Ang lakas ko din sa kanin. Kaya ang abir-abir nakita naman niya siksik at liglig ang katawan. At kung kaya naman natin mga kamamang wagi, dapat sa lahat ng bagay meron tayong backup. Kung sakali nga, tulad dito mga kamamang, nawalan kami ng gas. Buti na lang may backup kami kalande ulim. Hindi natin kasi alam ko anong mangyayari. Pero ngayon ang gas, puro pataas, wala nang binaba. Napakahirap talaga mag-budget ngayon. Tapos eto pa nangyayari sa bansa natin. Puro kaguluhan, yung maliliit na bagay, pinapalaki nila. Ay nako naman, kung unahin nila ang paghihirap ng tao sa Pilipinas, ay nako, baka umulad-ulad pang bansa natin. At yun lang.